Sa hinaba-haba ng diskusyon patungkol sa WPS o sa West Philippine Sea, ano na kaya ang naging resulta ng kanilang diskusyon? O tara, yan ang pag-usapan natin. Pero bago ang lahat, huwag mo kalimutan i-like at i-share ang video na ito at sumali sa ating diskusyon. Mag-comment ka ng iyong opinion at reaction kasi naniniwala kami na napakahalaga ng reaksyon at opinion ng taong bayan. So, simulan natin ang kwento dito sa ginawa ni Commodore Tariela na paggamit ng picture ng presidente ng China na si Xi Jinping sa isang seminar or convention na kung saan ginawa ng caricature o katatawanan yung picture ng presidente ng China. At bilang tugon ng China, nag-react ito at kinundi na ng Chinese Embassy ang ginawa ni Commodore Tariela na ginawang katawa-tawa ang kanilang leader ng bansa. At diyan na nga naggalit at nagkaroon ng mahabang diskusyon diyan sa Senado. Kanya-kanyang privilege speech, kanya-kanyang pataasan ng tono at pataasan ng ihi diyan sa Senado, na kung saan ang kinukundi na naman nila ang pangengeelam daw ng China sa issue ng Pilipinas. At pumasok etong si Senator Erwin Tulfo, si Senator Risa Ontiveros, si Senator Kiko Pangilinan at nagpahayag sila ng kanilang mga privilege speech na kung saan alam ko, natatandaan nyo pa to. May isang senador na nagsabi, kung ayaw nyo sa panunungkulan ng isang Marcos, layas. At itong senador na ito, ang pumalit kay Senador Amy Marcos bilang chairman ng Foreign Relation. Sumunod na araw, nakipagpulong ito sa DFA, sa secretary ng DFA, na after ng kanilang meeting at pagpupulong, biglang nagbago ang tono. Pinagsabihan niya itong mga kasamahan niyang mga senador, kailangan daw mag-tone down ng voice. Di ba? Lalong-lalo na sa mga personal attack. Grabe, di ba? Pero yun nga, hindi nagpatinag. Etong si Senate President Tito Soto, gusto pang ideklara etong Chinese diplomat na nagkondena kay Tariela sa paggamit ng picture ng presidente ng China, kailangan daw patawan ng persona non grata dito sa Pilipinas. Pumalag itong China at sinabing, sige nga, ideklara nyo na. Kung idedeklara nyo na kaming lahat at lalayas ang Chinese Embassy dito sa Pilipinas. At hindi pa rin nagpatalo itong mga senador natin. Sa sobrang tapang, kanya-kanya lang uling kondina at pinakikialaman nga daw ang ginagawa ng Pilipinas dito sa sarili nating bansa. Dapat daw hindi nakikialam itong China sa mga desisyon at gawain ng mga opisyalis natin dito sa bansa. Ito daw ay panghihimasok sa sarili nating polisiya at wala silang karapatan na gawin yon, di ba? At ito na nga, dumating itong si Senador Marcoleta. Tinapos ang kanilang aktigan na kung saan kinundi na ni Senador Marcoleta itong ginawa ni Commodore Tariela na paggamit ng picture ng presidente ng China bilang katawa-tawa sa isang seminar kung saan naka-uniforme ito at opisyal ng gobyerno. Ito daw ay hindi nararapat sa isang opisyal ng gobyerno. At bukod dyan sa pagkondena kay Tariela, dinagdag pa ni Senador Marcoleta na kailangan daw irehistro itong West Philippine Sea para kilalanin siya hindi lang ng Pilipinas kung hindi ng maraming bansa. Kaya nga nagtataka ako dito sa mga taga-suporta or taga-suporta nga ba talaga nito ni Senador Risa Ontiveros o ni Senator Kiko Pangilinan, itong mga nagsasabi na pro-China. Ito daw si Senator Marcoleta. Bakit paparehistro pa? At gustong iparehistro
ni Senador Marcoleta itong West Philippine Sea para i-recognize ng buong mundo na ito ay bahagi ng Pilipinas. At sa huling bahagi ng kwentong ito, kay Senador Alan Peter Cayetano, binalatan ang mga propaganda, naratibo na ginagawa sa issue ng West Philippine Sea. Paano? Hanggang dito na lang muna. Anong reaksyon at opinion ninyo sa mga nangyari tungkol sa issue nito ni Tariela at ng China at sa pagkukundina ng mga matatapang nating mga senador dito sa Pilipinas? Natuwa ba kayo sa kanilang mga naging aksyon dito sa issue na to? Huwag mo kalimutang mag-comment ng iyong opinion at ibahagi mo sa akin ang iyong reaction. Tara, pag-usapan natin yan. Paano? GATV! Maraming salamat!